Ang nakaraan, napansin ni Kevin na kahit tapos na itong si Monica bilang isang engineer, parang nawalan din siya ng lakas ng loob lalo na sa kanyang kalagayan bilang isang lumpo. Nagsimula kasi itong nalumpo noong nasa elementarya pa lamang ito matapos masagasaan ng isang sumaragasang sasakyan. Sinagot naman ng nakabangga ang lahat ng gastusin sa ospital. Yun nga lang ay hindi na pwedeng may balik pa ang dating Monica na makalakad at tuloy na nga itong naging isang lumpo. Alam mo, Mr. Kevin, salamat sa offer mo pero sino ka ba talaga? Miss Monica, ako si Kevin Villamor, ang CEO ng Villamor Group of Companies. Kaya kung gawin ang lahat, lalo na pagdating sa pagtulong sa iyo. Kung ganon, Mr. Villamor, kahit hirap ka sa sitwasyon mo ngayon, hindi ka na kailangan pang mangamba dahil isa ka palang anak mayaman at tagapagmana ng mga negosyo. Pero paano ang katulad namin na simpleng tao lamang? Kaya nga, ang sabi ko sa iyo, tutulungan kita. Hayaan mo, kakausapin ko ang sekretary ko. Sige na, kailangan ko na rin bumalik sa apartment ko. Wait, teka lang. Ipapahatid na lang kita kay Nathalie. Wag na. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Maraming salamat sa imbitasyon mo ha. Nakarating na nga itong si Kevin sa kanyang apartment. Kaya naman ay tinawagan niya agad ang kanyang sekretary na si Cathy para paalam sa kanya na meron siyang ipapasok bilang engineer. Pero sir, baka naman po magalit si Engineer Clear kung papalitan natin siya. Sige nga Cathy, nasaan siya ngayon? Sa pagkakaalam ko po sir, muli na naman itong nagbabakasyon ng 1 linggo. See? Puro na lamang bakasyon. Ano na lang kanyang magagawa sa trabahong ito? Parati naka-leave. Meron akong recommend sa'yo at kapag napatunayan natin na kaya niyang gawin ito, I'm sorry pero kailangan nating tanggalin yung si Clear na yan sa team natin. Kayo po ang bahala sir. O siya nga pala, papasok ako bukas. Kailangan kong malaman ng mga taong palaging wala sa trabaho. Lagi na lang nilang inabuso ang kabaitan ko. Kinabukasan maaga pa lang, may isang sasakyan ang sumundo kay Kevin sa kanyang apartment. Dahan-dahang lumabas ng bahay itong si Kevin habang nakasakay sa kanyang wheelchair. Nagulat naman ang driver sa kanyang nakita. Mr. Villamor, bakit po kayo nakasakay sa isang wheelchair? Ano ba nangyari sa inyo? Nako, hayaan mo na ako kuya. Kailangan ko lang tong gawin pero pagkarating natin sa office, iiwan ko rin ito. Nagtungo na itong si Kevin sa kanyang opisina samantalang hindi naman napansin ni Monica ang paglabas ng binata sa kanyang apartment. Sa umaga ding iyon ay pagkatapos kumain itong si Monica ng almusal ay naisipan niyang magtungo sa apartment ni Kevin para makausap ito na tulungan siyang makapasok sa trabaho. Pero pagkarating sa apartment ay nakalock ito at mukhang umalis samantalang sa office naman. Good morning Mr. Villamor. Mabuti naman po at pumasok na rin kayo. Ngayon pa lang schedule ng board meeting at meron din tayong ibang kasamahan sa field para mas mapadali pang ma-sold out ang mga properties natin. Ganun ba Cathy? Okay, salamat sa tulong mo. Wala talaga akong sabi sa'yo. Ilang oras ang nakalipas ay nagsimula na nga ang kanilang meeting. Dinaluhan ito ng mga board of directors at ilang mga private agent na magaling sa pagbebenta ng mga properties. Good morning everyone. Sorry kung ngayon lang natin natuloy ang meeting. Sa mga board and other participants, let's welcome Mr. Kevin Villamor, the CEO of Villamor Groups of Companies. Sa mga oras na iyon ay hindi rin inasahan ni Kevin na makita niya sa kanilang board meeting itong si Nathalie Imperial at nakita ng dalaga ang kanyang tunay na katauhan. Cathy, bakit nandito si Nathalie Imperial? Sir, isa kasi si Miss Nathalie Imperial sa mga mataas na sales pagdating sa mga properties. Kaya naman napagpasyahan ng board na isama siya sa meeting. Bakit? Kilala niyo ba siya o kaya naman may nagawa siya sa inyo? Wala naman siyang nagawa sa akin pero mukhang pamilyar sa akin eh. Matapos ng kanilang meeting ay lumabas na ang mga board samantalang lumapit naman nito si Nathalie sa kanya. Excuse me Sir Kevin, kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung Kevin Villamor na anak ni Mami Lourdes?
na isang lumpo? Pero bakit kayo nakalakad ngayon at ano ba talaga ang totoo? Bakit po kayo nagsisinungaling sa amin? Natalie, pasensya ka na. Pero hindi ko intensyon na manloko ng ibang tao. Kailangan ko lamang gawin yun dahil meron akong gustong patunayan sa mga kaibigan ko. Pakiusap, kung maaari lamang ay huwag mo na itong paalam sa kapatid mo na si Monica. Gusto kong makapasok ang kapatid mo dito bilang isang engineer. Kaya sana huwag mong sabihin sa kanya ito. Na malaman niya ito. Hayaan mong ako mismo ang sabi sa kanya. Oh, sige. Kung yan ang gusto mo, Mr. Kevin Villamor, walang problema sa akin. Tila may plano itong si Natalie kay Kevin. Hindi lang pala ito mayaman, gwapo, kundi isang lalaking totoong nakalakad. Gusto niyang mas lalo mapalapit sa binata. Matapos ng kanilang meeting ay muli nang umalis itong si Kevin. Samantalang natili naman itong si Natalie dahil kabilang na ito sa kumpanya bilang isang property agent. Habang kasalukuyang nakasakay naman sa kanyang sasakyan itong si Kevin ay tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan. Hello pare, ano? Meron na bang babae na nakagusto sa'yo? 2 buwan na. Huwag mo sanang kalimutan ng pinag-usapan natin. Kapag natalo ka, 5 milyon ang ibigay mo sa amin. Naku pare, hindi ako nakakalimot. Matapos ng buong araw ay muli nang nakauwi itong si Kevin sa apartment na kanyang mami. Totoo nga ang sinabi ng kanyang mami na masayang tumira sa apartment dahil marami siyang nakalubilo. Ngunit naalala ni Kevin na kailangan niya pala muling magpanggap na lumpo para kay Monica. Gusto niyang tulungan si Monica ang makapasok bilang engineer sa kanyang kumpanya. Magandang hapon Lola Victoria. Narin ba si Monica? Aba, ikaw pala yan, Kevin. Oo naman, nasa sala lamang ito si Monica. Maghapon. Ewan ko ba, lagi na lang nagmumukmok. Pwede ko ba siyang puntahan doon Lola? Meron sana akong ibigay sa kanya eh. Pwede naman. Iyan bang mga rosas na ibibigay mo sa kanya? Teka lang. Nililigawan mo na ba ang apo ko, si Monica? Lola, tanda lamang po ito ng pagiging magkaibigan namin dalawa at walang ibig sabihin nun. Nako, huwag mo akong lokohin, Kevin. Matanda na ako. Ang totoo, umapayag naman ako na ligawan mo si Monica. Pero ang tanong kong, meron din siyang gusto ba sa iyo? Nako, kung ganun Lola, salamat sa pagboto mo sa akin. Gagawin ko talagang lahat kung sakaling magusto na ako ni Monica. Nagtungo na nga itong si Kevin sa pwesto kung saan naroroon itong si Monica. Nagulat ang dalaga sa pagbisita ng Kevin. Kumusta ka Monica? Oh, Kevin, bakit ka nandito? Wala naman kasing masyadong ginagawa sa office. Siya nga pala, meron akong ibibigay sa iyo. Sana magustuhan mo. Ha? Mga bulaklak? Para ba ito sa akin? Bakit? Anong meron? Gusto lang kitang makilala at maging kaibigan. Ganon ba, Kevin? Maraming salamat sa mga bulaklak mo. First time ko kasing makatanggap ng ganito. Siya nga pala Monica, wala ka bang gagawin bukas? Naisa na kitang yayain na kumain sa labas eh. Ha? Kumain sa labas? Para saan? Dahil meron akong mga bagong kaibigan. Huwag kang mag-alala dahil rate kita at may sasakyan naman tayong dalawa eh. Sige, papayag ako. Kung yan ang gusto mo. Hindi makapaniwala itong si Monica na merong lalaking magyaya sa kanya. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay umalis na rin itong si Kevin. Sakto naman ang pag-uwi nitong si Natalie. Aba, mukhang ang saya naman yata ng kapatid ko at may mga bulaklak pa. Anong meron? Nako ate, ito kasing si Mr. Kevin. Gusto niyang makipag-date yata sa akin eh. Ano? Date? Hindi ako papayag, Monica. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa paligid natin na pumatol ka rin sa isang lumpo? Ate, gusto niya akong ilabas at wala namang masama doon. And besides, kung gusto niyang manligaw sa akin, bakit hindi? Bahala ka, Monica. Basta binalaan na kita ha. Masasaktan ka lang kapag pinapatuloy mo yan. Ate naman eh,
Dahil ba sa may kabansanan kaming dalawa kaya bawal kaming magkagusto sa isa't isa? Hindi na lamang napagsalita itong si Natalie. Ayaw niyang mahulog ang loob ni Monica sa lalaking kanya ring nagugustuhan. Ano kaya ang magiging bunga nito? Dalawang babae ang nagkagusto sa isang lalaki. Sino kaya ang magpaparaya sa kanilang dalawa? Kaya mga kaibigan ay huwag na huwag nating kaligtaan ang mas nakabarabik pang kwento sa ating part 3. Abangan bukas.